Salamat sa DSWD na walang gutom. Salamat sa walang gutom na programa sa DSWD. At para po bigyan tayo ng detalye sa tagumpay na ito, kasama natin ngayon si DSWD Secretary Rex Gatchalian, Jason Doval, Vice President ng SWS, at Yoli Crisanto, ang Chief ng Sustainability at Corporate Communications Officer ng Globe. Sec Rex, magandang umaga po. Magandang umaga. Tulad na nasabi ni Undersecretary Claire, alinsunod sa utos ng ating Pangulo na wakasan ng kagutuman, nilunsad ng DSWD noong 2023 ang Walang Gutom Program. Ito yung tinatawag na Philippine Food Stamp Program. Ang unang 300,000 na membro nitong program na to ay nakakakain na ng maayos at unti-unti nang bumababa ang incidence ng kagutuman among the food poor. Ngayong umaga, kasama natin tulad ng sinabi ni Yusek Claire, si Yoli Crisanto, ang Globe Chief Sustainability and Corporate Communications Officer. Mari, nagtatanong kayo kung bakit nandito ang Globe? Dahil ang Globe ang nag-commission ng monitoring and tracking study. Kinuha nila ang SWS na kasama natin ngayon na kumakatawan si Jay Sandoval na SWS Vice President para ipaliwanag ang study na nangyari o ang methodology na ginamit nila. Tumuli, kami ay natutuwa sa DSWD dahil unti-unti nang bumababa ang hunger incidents at hayaan ko siguro ang Globe na magpaliwanag ng kanilang partisipasyon pati na ng SWS tungkol sa kanilang methodology. Good morning at maraming salamat po Secretary Rex and Sec Claire, Yusek Claire. Kami po we are deeply grateful for being here and for the partnership that we have with the DSWD. Alam niyo po, this is a shared objective, no, with Globe, because I don't know if you're aware, ang Globe po, way back in 2022, also launched Hapag Movement, which was also a private sector-led movement by Globe and its other partners in terms of addressing involuntary hunger. So nung nilapitan po kami ng Secretary natin ng DSWD through the Management Association of the Philippines, we were only too glad to help, no? And raised our hands and said, kailangan po natin ng magandang programa na katulad nito that can scale. And more than that, we also need data. Kasi kailangan po natin makita kung ano po talaga ang naging impact ng naging programa natin. And here to prove that the data is sound and the intervention is correct, nandito po ang SWS para i-discuss po nila kung ano ang naging resulta ng kanilang mga pagsusuri and surveys. Jay? Magandang umaga. Salamat po Secretary Rex, Yusek Claire at saka Ma'am Yoli. Ang social weather stations po ay masaya na naging bahagi kami ng pag-aaral na ito. Dalawang survey ang ginawa ng social weather stations, isa ay ginawa noong October 7 to 18, 2024 at pangalawa ay noong December 1 to 10, 2024. Sa unang survey, nagkaroon kami ng 2,011 respondents at nung pangalawang survey, nagkaroon kami ng 1,980 respondents. Ngayon, ang mga respondents sa survey na ito ay pre-listed. Batay ito sa pagpili sa konsultasyon at itong mga respondents na ito ay hinanap namin sa iba-ibang lugar sa Pilipinas, pinuntahan namin sila sa mga bahay nila at in-interview face to face. Isa sa mahalagang tanong ay tinanong namin kung sila ay nakaranas ng gutom. Ang tanong na ginagamit sa SWS tulad ng survey na ito ay isa lamang, pareho ng implementasyon. Na ang tanong ay, nitong nakaraang 3 buwan, nangyari po ba kahit minsan na ang inyong pamilya ay nakaranas ng gutom at wala kayong makain? So ito yung tinatawag na involuntary hunger. Ngayon, yung mga nagsabing oo, nakaranas kami, ang follow-up question ay, nangyari po ba yan ng minsan lamang, mga ilang beses, madalas o palagi? At ito, tulad ng sinabi ko, ay batay dun sa mga ilang surveys na ng SWS, yung standard question namin. At nitong huling survey nung March of 2025, ang resulta ng national survey ng SWS sa general population households, nakakuha kami ng 27.2% na nagsasabi na sila, ang kanilang pamilya ay nakaranas ng involuntary hunger. Ngayon, dito sa resulta ng survey na ginawa para sa DSWD na sinuportahan ng Globe,
nakita namin ang resulta ay about 50%.